So, yun. Okay, hey guys. So, quick update tayo sa setup natin. So, currently, market. Let's start on BTC muna. So, 4-hour time frame pa rin tayo. Currently, market is 110,700. So, sayang na naman. Hindi na naman tayo nakasabay dun sa setup natin. So, dito, kung makikita nyo, 4-hour time frame tayo. So, kung nakita nyo, kinuha ni BTC itong supply natin dito. Itong 112,598. Ngayon, nireject niya yung supply natin. Bumaba hanggang 110,200. So, okay lang. At least nakita natin effective yung ano natin, 'di ba? Yung ano natin, yung setup. So, ngayon, waiting time pa rin tayo. So, antayin natin 'to. So, magkano na lang tayo dito. So, sana pagising natin nasa zone na nung either demand or supply para makapag-trigger tayo ng entry. Kasi ayoko yung mag-iwan ako ng trigger dito kasi baka mamaya dumiretso muna, kunin muna yung liquidity sa baba. So mag-set tayo ng trigger o may stop loss tayo agad. Kaya ang lagi kong practice, papapasukin ko muna sa demand zone or supply zone saka ako magti-trigger nung trade natin. So ngayon, kay BTC, waiting time pa rin tayo ulit. So, antay tayo ulit pumasok sa setup natin. So, kung makikita nyo, ilalaro niya. Ngayon, yung para siya nagko-consolidate dito sa supply and demand natin. So, after kunin yung supply dito, bumaba sa demand, tapos nireject ulit yung demand, bumalik sa supply. So, dito, kung makikita nyo, hindi tayo pumapasok sa ganito. Yung almost hit. So, hindi tayo pumapasok dyan. Basta laging practice ko, pumasok muna siya dun sa demand zone or supply zone. So, yun yung yung laging practice natin. So, ngayon, waiting time na naman tayo. So, kung ano yung kunin niya, either mag-retest dito sa supply, so dun tayo mag-entry. Kapag dumiretso dito sa demand, dun tayo mag-entry. Kaya lang pumasok muna sa demand zone or supply zone. So, that's for BTC. Waiting time na naman tayo. So, check natin kung ano yung kukunin niya dito. Kay ETH, so ito, medyo maganda yung naging entry ko dito kanina. Kay ETH. So, yan. Ngayon kasi may ano na naman ako. May entry ulit ako kasi bumalik ulit siya dito sa demand natin. Tapos, tumingin ako sa 1-hour time frame. Meron siyang possible. Kung titignan nyo to, itong candle na to, so ito yung ano natin. And yung demand natin dyan. So, yung in-entryhan natin na 4285.71 tsaka itong 4262.63. Pero kung titignan nyo, yung stop loss natin below pa din nung major demand natin. So nag-early in lang tayo dito kasi sa 1-hour time frame may nakita tayo na possible na demand. So ngayon, kaya ako nag-entry dyan kasi itong candle na to, nag-stop siya as green candle. So, ibig sabihin, possible reversal. Itong, itong magkaroon ng reversal dito. Kaya, nag-entry tayo. So, nag-risk lang tayo dito. So, ngayon, ayoko talaga, usually, bumaba ng lower time frame. So, nag-i-stick na kasi ako. Gusto ko, mag-stick na ako sa 4-hour time frame. Pero, yun, nakita natin, nag-check tayo sa lower time frame, 1-hour time frame. So, possible may demand. So, inantay ko mag-close itong candle na to bago ako nag-entry. So, ngayon, currently, market is 4287. So, kung aangat yan, so, paldo. Paldo tayo kung aangat yan. Pero kung hindi, may stop loss. So, ganun talaga. At least, meron tayong sinunod na setup. So, ang possible na target niyan, for me, is itong supply dito sa taas. So, ayan. Ang 4433.23. So, ayan yung possible na kunin niya. So, kanina, nag-profit na tayo dito. Kasi, di ba, ito, nakita nyo? Nakita nyo to? Pumasok tayo dyan, di ba? Yung, natin, entry natin dyan. So, ito yung close natin kay ETH. So, meron tayong 119. So, nag-stop loss ako dito ng 120. So, profit tayo dito ng $34. So, ganun kaganda yung meron tayong setup na sinusunod. So, ngayon, antay lang natin dito, waiting time.
So, kung magkaroon ng dito ng kumbaga hindi sumunod sa plano natin, so matatalo tayo dito ng I think almost $20 or $19. So, check lang kung ano yung kunin niya dito. So, check natin to bukas, balikan natin kung possible balikan niya ba tong supply sa taas or kunin niya yung liquidity dito sa baba. So, ako para sa akin hindi naman na masama tong entry ko na to kasi nanalo na ako dito ng $34 tapos nag-risk lang ako ulit ng almost $20, so $19. So kung balikan niya itong supply sa taas, mas maganda. At least meron tayong setup na sinusunod. So pumasok tayo diyan kasi possible may potential na reversal. So after nung long drop, nagkaroon ng green candle tapos nagtingin tayo sa left side natin kung meron bang demand na inistapan. So may nakita tayong demand, so ito yun. So check natin kung magiging successful ulit tong trade natin dito kay ETH. So magantay tayo kung ano yung magiging result natin. Bukas check natin to umaga kung mananalo tayo dito kay ETH. Tapos ito pa, may isa pa akong profit din kanina, si Vine. So nag-close tayo dito ng yan. 34, almost 35%. So, profit tayo ng $6.8. So, umakyat to na hanggang 50%. So, kaya, nag-safety tayo ng almost 30% or 35%. So, yun yung laging practice ko. Kapag 30% na yung ROI, nag-adjust na agad ako ng 30% na, nag-adjust na ako ng stop loss ko ng 20%. So, ngayon, kung tataas yan, pupunta ng 50%. So, mag-a-adjust ulit ako ng 30%. Iangat ko na ng 30%. Para, mas kahit pa paano, habang umaangat, nag-a-adjust tayo, umaangat din yung profit natin. So, ayun yung practice natin. So, antayin natin pumasok sa setup. So, ito, check muna natin yung kay Vine, kung bakit tayo pumasok kay Vine kanina. So, ito yan. Ano ba yung naging entry natin kay Vine? So, nag-entry tayo dito, 0.0613. So, ito yan. Ito yan, oh. Ito yan, oh. Meron tayong demand dito. So, pumasok tayo dyan kasi may demand tayo sa 4-hour time frame. So, ito. Ito yung demand ko dito. Pivot demand. So, kaya nag-entry ako dyan. Ngayon, ang antay natin dito, kung either babalik siya dito sa demand natin. So, possible magkaroon ng retracement dito sa demand. So, waiting time ulit tayo dito kay Vine. So, once na bumalik yan dito, mag-entry ulit tayo dyan. Maglo-long position ulit tayo dyan once na may potential ulit na rejection sa demand. So, ganun lang. Antayin lang pumasok sa setup natin bago tayo bumalik or bago tayo mag-entry ulit. So, that's for the Vine. So, next natin, XRP. XRP, waiting time pa din ako. So, kailangan mahaba ang pasensya, mahaba yung patient nyo dito. Kailangan antayin yung pumasok dun sa setup nyo. So, supply ko pa rin dito, same pa din. 2.9364 and per value gap natin na possible niyang balikan, 2.7037. So, waiting time pa rin ako dito kay XRP. Kung ano yung makuha niya dito, doon tayo mag-entry. So, kung babalik dito sa per value gap, 2.707, 037. So, doon tayo mag-entry. Tingnan natin kung may potential na rejection. So, waiting time for XRP. Kay Solana naman, same lang din. So, same for Solana. So, kung titignan nyo dito kay Solana, nasa 203 na siya. So, check natin kung ano yung babalikan niya kasi alam ko 198. So, yan oh. Ang ganda nung kung nakakasabay tayo dun sa setup natin. So, yan. Kung nakasabay tayo dito, maganda rin sana yung profit natin. Pero, that's okay. At least, nakikita natin na yung setup natin is effective. Basta, aantayin lang natin dun sa setup. Huwag natin hulaan na pupuntahan dito sa demand, pupuntahan sa supply. So, antayin natin lagi kung ano yung magiging galaw ng market. So, pag pumasok dun sa demand zone or supply zone, tingnan natin kung ano yung maging potential. Either potential breakout or potential rejection.
So, that's for Solana. Same pa din. Ang inaabangan natin na key level dito is 198 for demand. And then, kung magbabalik yan dito sa supply natin na 212. So, 212 yung possible na balikan niya dito. So, marami tayong pwedeng, kung mag-i-scalp tayo, marami tayong pwedeng makitang supply and demand dito. Pero, stick tayo dun sa, sa setup natin. So, ngayon, waiting time ako kay Solana. Ito yung kay Red, sayang tong kay Red. Ito talaga, dito ako nanghihinayang eh. So, nanghihinayang ako dito, na-stop loss kasi tayo dito kay Red. Kung makikita nyo, ito, ang ganda nung per value gap dito sa 1-day time frame eh. 1-day time frame yan eh. So, after nung rejection dito sa per value gap, biglang lipad. So, sayang kung hindi sana na-stop loss, na-hit yung stop loss natin. So, dapat pala binilaw natin sa FBG yung natin, yung stop loss. So, at least okay lang. Lesson pa rin naman sa atin. So, check natin ulit to. Abangan natin kung ano yung maging potential nito ni Red. So, ang hinahanap ko dito, ang possible niyang kunin, hanap tayo ng supply dito sa taas. So, supply dito, possible, ito. Ito lang naman yung nakikita natin na pwedeng supply niya dito. So, yan. Rejected na naman yung supply dito. So, nasa 1-day time frame tayo. So, check tayo sa 4-hour time frame. So, yun. Possible rejection nga. So, possible magkaroon ng rejection dito. So, itong mga to, i-delete na natin to kasi invalid na yan. Invalid na yung mga yan. Kaya, i-delete na natin. So, ito lang. 1-day time frame, ang possible na balikan is itong 0.4098 kay Red. Kasi, lalim niya, no? Either itong itong 0.4416 ang balikan or itong 0.4098. So, waiting time pa din tayo. So, kung babalik yan dito sa taas, magkaroon ng retracement dyan, 0.7658. So, maganda. Maganda ring entry yan for short if may potential na rejection. Pero sayang, hindi natin nakita to kanina. Pero, okay lang. At least, di ba, magkakaroon tayo ng lesson dun sa mga entry natin. So, that's for Red. Kay WLFI, so, ito, binabantayan din natin to. Kine-check din natin eh. Kasi, makikita nyo, yan. After nung breakout dito sa support, nung symmetrical triangle, lumuha. Ngayon, merong consolidation. So, ito yung inaantay natin. Ito yung aabangan natin dito. Kung ano yung magiging breakout niya dyan. Either dito sa baba or sa taas. Ang basag dyan. So, antay lang. Antay lang ulit din tayo dito kay WLFI. Kay Tau naman. Si Tau. Tau yan. So, same pa din. Consolidate pa rin siya. So, ang key level natin dito, same pa din. Itong 0.11865. So, kapag pumunta dyan, may potential na rejection. So, pwede tayo mag-long. Pero kung babalik yan dito sa supply natin, 0.16869. So, dyan tayo mag-short. If may potential na rejection sa supply. So, yun lang naman. Update lang tayo dito. Ngayon, isa lang yung naka-open trade natin, si ETH lang. So, antay lang natin kung ano yung magiging result nito kay ETH. So, for me, maganda naman yung entry ko. For sure, for me, maganda yung entry ko. Kasi, possible rejection talaga dito sa demand na to. Ito yung binalikan niya dito. After nung up dito sa taas, ito yung binalikan niyang valid na demand. Pero, andun pa rin siya sa, kumbaga sa demand natin dito na 1 day. Itong, yung kulay blue, yung 4205 tsaka 4339.53.
So, ngayon, waiting time na lang tayo dito. So, antayin ko na lang to kung ano yung magiging result nito bukas. So, balitaan ko kayo kung ano yung magiging ano natin, magiging result natin dito kay kay ETH. So, yun lang. Quick update lang naman tayo. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.